Good day, this is Crypto Milan. Sa video to, nagbabalik ako para ituro o i-share yung aking trading journey in the past years. No? So, in the past years na nag-trade ako ng sarili lang, so nakapag-create ako ng strategy based on my see sa market, no? At tinawag ko tong CMT. So, CMT stand for Crypto Milan Trade Concept, or tinawag ko siyang console, maneuver, then trend. Kasi naniniwala ako na merong phases yung market, no? May tinatawag siyang uptrend, downtrend, at sideways. So, based on just three market cycle, so dun ko nakikita yung galaw ng market at tinawag ko siyang CMT concept. So, ang CMT, binabase din siya sa candle, no? Depende sa candle na iti-trade mo. Kung daily, monthly, weekly, o 30 minutes, 50 minutes, yan. So, ang importante kasi makuha natin dito is yung pinaka-concept ng candle. Kung paano ba siya binabasa, no? Kung paano nagsisimula yung candle at paano nabubuo yung candle. So basically, meron ako ditong yan. So ganito yung ating pinaka candle theory. So dito yung open, kung saan mag-open yung market, no? So magki-create siya ng opening, tapos kung bullish yung candle, possible ang gawin niya, gumawa muna siyang ng low o yung wick niya. Then itutulak niya pataas yan, kakaroon ng high price of the day. Halimbawa, 1 day candle to, karoon ng opening, tapos nagkaroon ng low, tapos high of price of the day, then magko-close na yan. Kaya may close dito sa ibaba, sa ibabaan ng high. So ito yung bullish na scenario. Baliktad naman kapag bearish yung daily natin. Halimbawa, bearish yung day ngayon. So mag-o-open siya sa high, dito sa mataas na hindi sa baba. Dito sa taas siya nag-open, then mag-create ng high. Tapos bababa, gagawa ng low price, then nagko-close. So, yan yung pinaka-basic candle theory. So, merong wick, no? High and low wick, tapos body, and opening and closing of the market. So, ganito naman yung scenario kapag makita natin. So, ito yung opening, kakaroon siya ng low, then nagkakaroon dito ng retracement pataas, unti-unti umakit na, no? Yan. Then, karoon ng high, then close. Okay? Baliktad naman kapag selling. Yan. Dito nag-open, create ng high, then low, and close. So, ito yung candle theory. Then, dito ko i-indicate yung tinatawag kong CMT. So, CMT stand for console, maneuver, and trend. So, ganito siya. Okay? Imaginary, nasa itong chart na to is 1 day candle, no? So example, nag-trade tayo on the 15 minutes time frame o kaya 5 minutes time frame. Okay? Pero 1 day scenario to. Okay. Una, magkakaroon na consolidation. After nun, magkakaroon ng breakout. Pwedeng breakout to the high, pwedeng breakout to the low. So, pwedeng dalawang scenario. So, dito, sa illustration na pinapakita ko sa inyo, nag-break to the high. Then, umangat, nagkaroon ng higher high. Usually, yung price, pwedeng bumaba ulit, pababa, dito sa consolidation. So, ito yung low. So, pwede siya yung bumaba. Or, pwedeng 50% lang dito sa may middle line, tapos bumulback na. Pumatumaas. Or, pwede maging scenario, pag bumaba dito ng 50, tapos pullback dyan, dire-diretso yung bababa. Okay? So, dito nag-create siya ng breakout. So, tatawagin natin high price. Tapos bumaba, nagkaroon ng lower low. So, usually, yan ay maneuver. Maneuver pace. So, nagkaroon ng swing high, swing low, o lower low. Then, pullbacks dito sa may 50% na golden line ng consolidation mo. Then, magkakaroon ng trend. So, ganun yung scenario na nangyayari. So, papakita ko yung mamaya sa inyo on the live chart. So, dapat lang may memorya mo to, nagkakaroon ng consolidation, maneuver, and trend.
Okay, this is for the sample ng 1 day. Pwede mo tong 1 week, pwedeng monthly, okay? Kung anong basa na gusto mong gawin. But on the time frame, dito, meron tayong sinusunod, no? So, dito, may weekly. So, weekly yung magiging candle mo. Pwede mong tignan dito sa 4 hours, yung magiging entry mo. Or pwede ka rin mag-daily. Tapos, 1 hour yung magiging entry candle mo. Pwede ka mag 4 hours, pwede ka naman mag-entry ng 50 minutes. 1 hour, pwedeng 5 minutes. 30 minutes, pwedeng 3 minutes. 50 minutes, and 1 minute. So, ganun yung, halimbawa, ito, sa kaliwa, lahat yan yung candle na nililook up mo. Ito naman yung magiging possible entry mo. So, sample tayo sa live sa TradingView. Okay? Punta tayo sa TradingView. Dito. Okay? So, ako madalas kasi ako nagtitrade sa gold. For example, punta tayo ng monthly. Okay? So, bawat candle na makikita nyo ay monthly time frame. So, lahat yan, bawat isa niyan is monthly. For example, backtest natin itong nakaraan. Okay? So, dito, vertical line. Yan. Para ma-identify lang natin yung October 1. Ngayon, sabi sa weekly, so, pwede tayo mag-trade ng monthly, pwede tayo mag-trade ng daily. Pwede tayo ng 1 day. Okay, so ito yung September 1. Okay, so matatapos tayo ng October, September. Yan. Dito, October 1. Yan. So, monthly candle yan. Monthly time frame. So, susulan natin to. Yan. Okay. So, ito ay September to October na range. Okay? So, para natin i-drawing dito yung CMT o yung consolidation, maneuver, then trend. Okay. Para sa akin, on the first day of the month, yun ang tatawagin mong console. Okay? So, kung wala akong na rectangle or pwede kang kumamit na rectangle or ng gun box. Sa gun box kasi, meron ng 50%. Or pwede ka rin gumamit ng Fibonacci. Okay? Pero okay na ako dito. Sa gun box. So, 50%, meron siyang 0.5. Kung gusto mo naman din ng Fibonacci, pwede rin. So, isabihin, kinuha lang natin yung range high and low ng 1 day. Okay? Yan yung magiging consolidation box mo. Okay? Then, mapapansin nyo, no? Nagkaroon ng breakout dito. Nagkaroon ng breakout. So, ito na yung phase 2. Karoon siya dito ng low. Kita natin yan. Okay, dito yung low. Okay, na ginawa niya. Okay, then sundan lang natin. Tapos ito yung high. Okay, karoon dito ng high. Tapos bumaba, no? So, ito na yung tinatawag na maneuver phase. Kasi, nagkaroon siya ng karoon na rito ng low, initial low. Tapos, nagkaroon dito ng high. Tapos, bumalik ng bearish on the day. On the next day. So, para sa akin, may maneuver na nagaganap na dyan. Sabihin, nagmamaneuver na yung market. Yan. Punta dyan. Okay? So, yan yung maneuver phase. Then, dito, mapapansin nyo, nagkaroon ng massive na wick. No? Massive wick, tapos bearish siya. Tapos, nag-close sa loob ng range nitong candle na to. Kung mapapansin nyo, ito yung high, ito yung low. Pero nag-close siya on the middle of the candle. O, sa gitna. Kung ito ay bearish, dapat nag-close to below dito. So, dapat pababa yun. Para sa akin, no? Kung lumabas dito siya sa range na to, yan. Sabihin, on the next day, possible bumaba yun. O, dito siya nag-close, on the daily bias ko, bullish yung mangyayari. So, nagsisimula na yung maneuver at papunta na tayo ng trend. Basically, yung trend is pullback. No, ito na yung pullback niya na bullish candle. So, pwede na ako mag-drawing dyan ng ray line. Punta ako dito sa may low na to.
Yan. Tapos, idikit ko dyan. Yan. I-touch lang natin sa bawat week, no? Yan. Yan. Pwede mo i-touch yan dyan. So, ganun naman yung kasi yung basically idea ng trend line. Touch point, touch point, touch point. Then, kapag nag-break sa trend line, pwede ka na mag-out. So, ito yung magiging trend. Yan. Itong trend na to. Yan. Okay? So, natapos na yung September mo dito, no? Tapos na. Yan. So, ito yung September 30, ito yung October 1. So, bullish siya nagtapos, no? Bullish. Yung trend, ang laki. So, ganito kalaki yung trend phase niya. Okay? Yan. Hanggang doon. So, yan yung trend phase na binigay sa iyo ng market. Okay? So, karoon ng consolidation, maneuver, nag-break, tapos pullback. Ito yung trend niya. Yan, banda dyan. Then, nag-trend. So, ganyan ko na-identify yung CMT sa monthly. Sa daily ako papasok. Ngayon, kung weekly naman, sample naman tayo ng weekly. So, every week yan, no? Candle. Karon din. Sample this one bearish, no? Ito, kung gagamit ako ng daily bias, no? Na scenario, no? Ano ba yung daily bias natin? Wait. Nag-unbox ko yun. Yan. Dalawang candle, pero nag-close siya below dito sa high na to. So, on the next day, possible, no, mag-continue siya bababa yung trend niya. Dahil hindi siya nag-close sa above, so, possible, pero nasa loob pa rin siya na range. So, possible, bumaba nga siya at umakyat pa rin. Pwedeng ganon. Pero dito, malinaw na on the next day, bearish yung magiging galaw. Kasi nag-close sa ilalim yung candle na to. Okay? On the next week pala, weekly to. So, on the weekly, so, ang gagawin natin ngayon ay guhitan muna natin tong target natin. Example, dito tayo. Yan. Itong week na to, na bearish, no? So, pupunta tayo ngayon on the 4 hours time frame. So, ano yung Monday, yan, October 19, Sunday, Monday, hanggang, so, weekly, 1 week yun. So, Friday, yan, hanggang dito. So, ito yung pinakabago ngayon. Okay. Yan. Sug ko lang to. Okay. Katulad ng nasa 4 hours ako, ganun pa rin, no? Ang target natin. Okay? Dito naman, kinukuha ko is yung first, no, 4 hours or 8 hours of the session or yung Asian session. Kunin mo itong first 4 hours candle niya. Yan. Unang first 4 hour candle. Okay. Okay. Yan. Itong bearish candle na to, yan yung consolidation. In-extend ko lang dito. Usually, ganyan lang siya. Tapos, lalagyan ko ng middle line dito. Pero, para hindi na ako mag-drawing ng middle line, ganito na lang. Gumamit tayo ng gun box. Okay. So, consolidation, napansin nyo, nag-breakout, no? Nag-create ng high. Tapos, magkakaroon ng swing low. So, yun. Identify ko na. Karoon dito ng swing high at swing low. Okay. Yan yung swing high, swing low niya. Okay? Then, dito yung magiging trend. So, matatapos yung mark ng ating October dito. Ito kasi Monday. So, dito siya nagtapos. So, gamitan natin ng trend line na dyan. Yan. Hanggang dyan. Dyan nagtapos yung kanyang pinaka-trend. Yan. So, ito yung maneuver pace natin mula dito.
Tapos, ito yung magiging trend mo. Yan lang. Okay? So, yung iba, hindi ganyan magbasa ng iba yung kanila eh. Basta ako, ganyan ang basa ko. Base sa nakikita ko. Una, magkikreate pa ng consolidation. Tapos, magkakaroon ng breakout, swing high. Tapos, mababa. Karoon ng swing low. Yan yung may Ubers. Then, dito, yung magiging trend. Base yan sa observation ko. Okay? So, yan yung CMT ko. Consolidation, maneuver, kung saan swing high, swing low, and trend. So, dito, maliit lang yung naging trend, no? Halos kalahati lang nung pinaka swing high, swing low. Parang nag-pull back na lang. Okay. Next scenario, sample pa tayo. So, anong October to Monday. Dito tayo balik. Okay. Dito, no? So, dito tayo mag-scenario. Itong area to. Yan, Sunday. Yan, dito tayo. So, again, drawing tayo ng box, no? Doon sa first 4 hours of the market. Yan. Ito yon. Yun, nag-breakout. Okay? So, ito yung breakout. Ganon ng swing high. Then, swing low. No? Ito na yung low niya. Ito yung pullback. So, dito tayo ngayon. Ito yung drawing nga natin dito yung low niya na kinreate bago siya umakyat. Okay? Ito yung low. Ito yung high. Then, ito yung pullback. Dito magkakaroon ng trend. Yan. Yan. Okay. Yan yung magiging trend niya. So, ulitin ko. Maneuver. Dito. Wala dyan. Hanggang dito. Yung maneuvers niya. Dito yung low. Tapos, nagkaroon ng breakout. High. Okay. Then, bumaba. Napansin nyo. Ito na yung pullback pabalik. Pataas ulit. So, consolidation, maneuver, then trend. So, ito yung CMT strategy sa weekly gamit ng 4 hours. Ngayon, kung daily ka naman, pwede din. Punta ka sa daily, may CMT pa rin doon. So, halimbawa, itong candle ngayon. So, dito sa daily, usually, pwede ka mag-trade sa 5 minutes, 50 minutes. Yan, pwede ka mag-trade doon. So, ako usually, tinitrade ko siya sa 5 minutes. Okay. Sa daily naman, ang una natin gagawin, okay, yung first 4 hours of the market, first 1 hour of the market, yun ang magiging, wait na tayo sa 1 hour. Balikan natin yung nakaraan, Friday, yan. So, yung unang 1 hour, ito, kunin natin yan. Ito yung magiging consolidation. Ay, mali. Ibay pa rin ako. Yung unang, ano ba yan? Box to. Yan. So, ito yung titest natin. Yung unang 1 hour, yun ang magiging consolidation. Tandaan nyo sa market, yung first 1 hour, yun ang magiging consolidation on the day. Then, pwede natin i-trade yan sa 5 minutes time frame. Okay. Identify natin ngayon dito yung ating yan. Sub ko lang. Kasi yung sumabra. Yan. Okay. Yan. So, mula dito sa range na to, ito yung ating console na 1 hour. So, nagkaroon ng break to the low. Yan. Napansin nyo nagkaroon ng low. Tapos, nag-create ng high. Okay? So, maneuver phase pa yan. Okay? Maneuver phase. So, mula dyan, maneuver phase pa yan. Okay? High and low. Up dito, napansin nyo nag-pull back dito sa area to. Tapos, nag-create ng panibagong low, no? Binasag niya itong low. So,
etong low na to, na previous low, binasag niya ng panibago kasi London to, nag-create ng panibagong low yung London, no? So, ito ngayon ang panibagong low niya dito. Yan. So, mula dito, ito yung magiging swing high, swing low. So, Asian session, nagkaroon ng previous low dito, binasag ng London. Okay? So, ito yung swing high to swing low scenario. Okay? So, ayan ang magiging maneuvers natin. Although ito yung unang ginalaw ng Asia, pwede mo isama yan. Kanya kalaki. Pero hindi natin ma-expand, no? Isama yan sa maneuver. Kung saan nililito ka. Ito yung consolidation area. Tapos nagkaroon na swing high, swing low. Ngayon, kung papansin mo sa market structure, nag-open, tapos nag-high, nag-low, ano, no? Sunod ay, high, mangyayari. So, swing high, swing low. So, next is bullish to. So, titignan mo yung RSI natin, no? Galing sa baba, tapos sumakit dito, yan, no? Above na, no? Pwede na talaga mag-buy dyan. Kung mag-buy ako dyan, target ko rin ito. Okay? Tingnan natin dito ni previous day. Ito yung previous day high. So, dito, yan, previous day high. Ito natin ng blue, yan. Pwede nating mula dito sa entry natin, example, dito ka nag-entry, ano, sa area na yan, banda rito, pwede mong targetin yan hanggang doon sa high. Okay? Pwede mong targetin. So, yan, napansin nyo, yung trend niya, ang laki. Diba? Sobrang laki ng trend. So, dito sa ray, gamitan natin, tapos tutok mo dyan. Yan. Kaya nasabi ko sa inyo, ang trend line, ang purpose niya, ang use niyan, parang nagiging support and resistance yan. So, dito support, tapos dito, nag-break na ng support mo. So, pwede ka na mag-out. Although hindi niya kinuha yung previous day high, no? Ito yung pinaka-high ng Asia, hindi niya kinuha, no? Sabihin, nag-cross na siya sa trend, pwede ka na mag-out. Ganyan kalaki yung trend area. Okay? Wala dyan, hanggang doon sa area ngayon. Yan yung magiging trend, pace. Okay? So, yan yung scenario ng CMT on the 5 minutes time frame. So, ng breakout, swing high, swing low. So, ito, hindi mo agad-agad pwedeng basihan na maging low lang kasi possible, mahaba pa yung oras at bumasag pa yan kasi simula lang ng Asia. So, usually, dinidivide ko siya sa 8 hours, no? Kasi 24 hours a day. So, 3 market session, Asia, London, US. So, kaya 8 hours ko siya dinidivide. So, ba, ito, una ay nagbukas siya ng 18. Okay, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Oh, so 1 a.m. Yan. Yan ang Asia. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yan. Tapos the rest is US na. Okay? Tama ba? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. Okay. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kasi 18 ang open. Okay. May 1 hour na break. So, yan yung magiging hatian on the daily. So, this is Asia, London, and US. So, sa Asia, consolidation. Tapos, on the London na gumawa siya ng panibagong low. Tapos, sa US, iaangat niya. Ganun na nangyayaring scenario. Okay? So, on the 5 minutes time frame. So, ganito ko nakikita yung aking pattern sa market on the daily, monthly, weekly. Okay? So, yan yung aking tinitrade basic sa concept ng aking CMT. So, sa sunod na video, ituturo ko kung paano ako mag-entry dyan. Dahil ito ay tinuro ko lang sa inyo yung pinaka-structure ng pattern. So, on the next day, siguro o sa next video,
tuturo ko naman paano ako mag-trade. Okay? Hanggang sa muli, this is Crypto Milan. Thank you.